Naglabas ng hatol ang Korte Suprema kamakailan kung saan reclusion perpetua ang ipapataw sa 3 pulis na pumaslang sa 17 anyos na si Kian de los Santos sa isang anti-drug operation. Umani naman ang suporta mula sa iba't ibang mambabatas ang desisyon ng Korte. Pakinggan natin ang report ni Kate Renya. Nudge matapos ng pagtibayin ng Korte Suprema ang hatol na pagkakakulong sa mga pulis na sangkot sa pagpatay kay Kian de los Santos noong 2017, iginiit ng mga mambabatas na isa itong mahalagang hakbang tungo sa hustisya. Sa isang pahayag ni Akbayan Party List Representative Percy Sandanya, magandang balitaan niya ito para sa mga biktima ng extrajudicial killings at sa kanilang mga pamilya. Iginiit din niya na hindi dapat hanggang sa mga mababang ranggo lamang ang pananagutan, kundi pati ang mga matataas na opisyal na umano'y nag-udyok at sumuporta sa war on drugs. Para naman kay House Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima, bagamat inaasahan ang pagpapatibay ng hatol, nananatiling bukas ang sugat ng mga pamilyang naulila hanggat hindi napapanagot ang mga may pinakamataas na responsibilidad. Nanawagan si Representative De Lima na agad na maipasa ang Truth Commission on Extrajudicial Killings Act at Anti-EJK Act para makamit ang hustisya at maiwasan ang pag-uulit ng ganitong mga krimen. Samantala, ayon kay Akbayan Party List Representative Chel Jokno, matapos ang 8 taong paghihintay, nakamit na rin ng pamilya ni Kian ang hustisyang matagal nang ipinaglalaban. Binigyang diin din ni Jokno na dapat panagutin ang lahat ng may kinalaman sa kampanyang kumitil sa libo-libong buhay, anuman ang kanilang posisyon. Zay, ayon pa sa Korte Suprema, napatunayan ang Treasury at malinaw na walang kakayahan ipagtanggol ni Kian ang kanyang sarili nang siya ay barilin. Binigyang diin din sa desisyon ng Korte na hindi bahagi ng tungkulin ng pulis ang pagpatay, lalo na sa isang menor de edad. At yan mo ng update. Balik muna sa inyo.